Dito sa video ito, talakayin natin, pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit hindi na nababayaran itong mga utang sa mga online lending apps ng mga borrower na namroblema ng husto. Okay? So, bago yan is maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo yung video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay, patnubay sa mga tao may suliranin dito sa mga abusive or mga unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. Okay? At hindi ko po kayo hinihikayat na huwag magbayad ng utang. At ako po ay simpleng mamamayan lang po, hindi po ako abogado. At ulitin ko, hindi ko po kayo hinihikayat. Maging maingat po kayo sa pag-utang dito sa mga online lending apps. So, talakayan natin isa-isa. Unahin natin yung pinakadahilan at most first problem ay ang interest. Yung interest po talaga ang isang pinakamatinding dahilan kung bakit hindi na nababayaran. Biruin mo, syempre, ano na tayo, napag-usapan na ando na sa unang utang, sa unang loan, sa payment details is 7 days, di ba? Ando na tayo. Ngayon, dumating na sa punto na sumabot na 7 days. May pagkakataon na para mabayaran dahil umabot na 7 days, ulitin ko. Then, nagka-problema sa financial support o sa financial problems niya. Kunwari na delay yung sahod, example lang natin. Ngayon, ang sahod niya is ibibigay daw bukas. So, kinabukasan, babayaran naman niya. The problem is, yung babayaran niya, isadagdagan ng another interest. So, kulang na yung pera niya. Maaari magkulang na dahil saktuhan yung kanyang kinita. Linawin ko lang, hindi ko sinabing huwag magbayad. Ulitin ko, baka may mag-misinterpret sa aking mga binabanggit sa mga video ko. Dahil nga meron dyan mga ila 7%, meron mga 2% na dinadagdag, meron pa mga hidden charges na mga dinadagdag sa mga tubo. Yung tubo na, tinubuan pa. Ulitin ko, di ba? Siyempre, yung tao gusto magbayad. Ngayon, siyempre, dahil eto na-delay na ng isang araw, second scenario, yung magiging dahilan kung ba't di nababayaran yung utang, eto na yung tinatawag na mga harassments. Yung mga pagtawag sa mga sa mga number niya na kung ano yung mga sinasabi. Iti-text ng ganito, magbayad ka ngayon, kung hindi, ganito, papakulong ka namin, papahuli ka sa pulis, ipapaanuhan ka namin, kung ano-ano, papadalhan ka namin ng kung ano-ano, di po ba? Ngayon yung tao, imbes na magbayad, matutuliro. Ito, literal na katotohanan lang, no, sa sistema ng mga OLA. Hindi ko sinusuportahan o hindi ko kinukonsente mga hindi nagbabayad ng utang. Doon lang po tayo sa sistema ng mga online lending apps, okay? Yun ang mga dalawa po sa mga dahilan kung bakit hindi nakakapagbayad ng utang. And then, yung pamamahiya nila sa mga contacts, di ba? Siyempre yung tao napahiya. Di ba? Napahiya. Uy, may naniningil sa akin, ba't di ka nababayad ng utang? Ngayon, siyempre, kinausap naman yung tao. Excuse me po, medyo masakit lalamunan ko. Ito, may naniningil, ito, kinukulit ito, ako rin magbayad ng utang mo, ang laki pala ng utang mo, bakit di mo binayaran? Ngayon, explain na niya, nasira na yung relasyon ng dalawang tao, nasira na yung relasyon ng magkapatid, nasira na yung relasyon ng pamilya, nasira na yung relasyon ng mag-asawa. Dahil lamang sa pag-contact sa iba. Di ba dapat kinausap muna mismo yung tao? Sana binigyan muna ng pagkakataon yung tao na kausapin. Ngayon kasi ang problema, kaya hindi na kinakausap ng mga borrower yung mga collector, is uunahin yung harassments. Uunahin yung abusive pair. Anong abusive sa pag-collect, yung unfair debt collection practices. Iyan ang inuuna mostly. Diba? Napahiya na yung tao, bakit pa? Mag-iisip yan na, teka, magbabayad naman ako, na-delay lang. Nagka-problema lang ako, na-delay lang. Nagka-problema ako sa pera, hindi ko sinabi, hindi ko babayaran. Diba? Yan na, papasok na yung sistema na hindi na binabayaran. And then, papadala ng kung ano-ano. Diba? Isa-isahin natin. Pinadalhan ng example nga, yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, tuloy pa rin yung ginagawang pang-aabuso at panghaharas doon sa isang ospital. Tuloy pa rin, ginagawa pa rin po kahit naka-report na. Yun nga, napahiya. Kung ano na, syempre, yung tao magbabayad, magdadalawang isip na bayaran yung utang. Eto kasi
alam naman niya, in his own, na may responsibility siyang bayaran, sana binigyan muna ng pagkakataon ng OLA, ng mga kolektor. O, bigyan ka namin ng pagkakataon, sige, madelay ka ng mga 1 week, pagbigyan na natin. Excuse me. I-waive namin yung penalty, basta bayaran mo lang po yung napag-usapan na 2,000 na utang mo, kasama yung interest. Okay? Sana gano'n. Sana, nabayaran kahit na delay na ilang araw, di ba? Sana binigyan mo ng pagkakataon. Ang problema kasi is, most of the time, wala pang due date. Ayan na. Imbis yung tao magbabayad na kasi alam naman niya yung kanyang responsibilidad, yung obligasyon. Kaya manghihiram yan. Eto na, nabaon na sa utang, tinubuan pa yung tubo, napahiya na. Siyempre, ang mindset ng tao hindi pare-pareho. Kaya nga lagi ko sinasabi, kasi lagi ko napapansin sa comment section ko, huwag nyo nang bayaran niya kapag naharas kayo. Huwag nyo nang bayaran niya kapag na-post kayo. Yun. After the abusive collection, posting on social media, posting sa municipalities, posting sa mga barangay, iba po sa mga buy and sell, mga pages. Meron pa ako nabasa in-email yung kapitan o yung SK chairman doon sa isang Facebook page ng mga group ng OLA victim, no? Excuse me. Kinausap daw, in-email, sila sinisingil. Meron din akong kakilala dito, personal. Tinawagin yung sekretary ng barangay. So, anong gagawin, di ba? Hindi na pwedeng yung barangay o yung sekretary o yung kapitan na magbabayad ng utang nun. Bakit kailangan kasi i-publish sa ibang tao, ipahiya sa ibang tao? That's not fair din sa mga nagbabayad ng utang, di ba? Tulad niyan, may mga senaryo na nakapagbayad na ng utang. Okay? Medyo masakit ang ulo ko dyan. Ayun na, nakapagbayad na ng utang, nireloan. Automatiko. Ngayon, magdadalawang isip na babalik yun. Ngayon, ito pa yung senaryo, no? Ayaw nang tanggapin dahil na-disburse na doon sa tao. Ang gusto, bayaran pa rin ng buo kahit na binigay lang 500. Tapos gustong bayaran agad-agad ng 1,000 plus. Sabihin 1,200, tapos 500 lang disburse, 550, di ba? Ito yung nakakalungkot na senaryo na maraming hindi nakakaintindi rin. Ako, I will on the side pa rin ng mga OLA victims, yung mga legit na mga OLA victims na hindi alam yung problema sa OLA, na hindi nila alam yung mga pinasok nila. Kaya nga ako, I always advise maging maingat sa pag-utang sa mga OLA. Kung ayaw nyo pong magkaroon ng ganitong klase ng mga karanasan o experience, di ba? Mga pahiya, babaon sa utang, magkaroon ng problema sa pamilya, magkaroon ng problema sa ibang tao, mapadalhan ka ng kung ano-ano, ibaong ka sa utang, alisin yung dignidad, alisin yung pagkatao mo. Kaya ako, paalala ko lang lagi, maging matalino sa pag-utang sa mga OLA. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po at pakisuporta po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming salamat sa ulitin.